Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 511. Kinuha ni Leonard ang kanyang tasa upang humigop ng tsaa habang makikita sa kanyang mga mata ang matinding paghamak. Ang pamilyang Hines ay kabilang sa pinakamakapangyarihan sa lungsod ng Sikov, at ang mga tagapagbantay na kanilang inupahan ay pawang mga dalubhasa sa pakikipaglaban na madaling makatalo sa mga karaniwang tao. Sa pananaw ni Leonard ay imposibleng makatayo at makalaban ang isang secretary lamang na tulad ni Leon, laban sa kanyang mga tauhan. Malakas na tunog ng mga suntok ang narinig. Bam, bam, bam. Mabilis na sumugod si Leon at ibinato ang kanyang mga kamao nang walang makapipigil na bilis. Sa isang iglap lamang ay nakahandusay na sa sahig ang lahat ng apat na tagapagbantay. Nanlaki ang mga mata ni Leonard at muntik pa niyang mailabas ang tsaa sa kanyang bibig. Hindi niya inakala na ang isang tila karaniwang tao lamang ay madaling matatalo ang kanyang mga tauhan. Binata kaya pala ay marunong kang makipaglaban. Kaya ka rin pala puno ng kumpiyansa kanina. Ngunit huwag kang magyabang wala ka pa ring makakaya laban sa akin, mapanghamong wika ni Leonard habang unti-unting kumakalat ang kanyang tunay na lakas mula sa kanyang katawan. Hindi ipinakita ni Leon ang kanyang tunay na lakas sa naunang pakikipaglaban, kaya inakala ni Leonard na ang kakayahan lamang nito ay nasa panlabas na anyo ng lakas. Bilang miyembro ng makapangyarihang pamilya ay lubos na sinanay si Leonard at umabot na sa antas ng gitnang antas ng likas na lakas, kaya hindi niya itinuring na banta si Leon. Nasa gitnang antas ng likas na lakas siya, napasinghap si Cynthia at namutla ng maramdaman ang lakas na nagmumula kay Leonard. Hindi niya lubos na alam ang tunay na kakayahan ni Leon at hindi niya tiyak kung anong antas ito. Nang iligtas siya ni Leon mula sa pag-atake ni Theodore ay naramdaman niyang nasa unang antas ng likas na lakas lamang ito, na malayo sa antas na narating ni Leonard. Malinaw kung sino ang mananaig sa laban. Leon, hindi ka kasing lakas niya. Hindi mo siya matatalo. Tumakas ka na habang may pagkakataon pa, humihingang sigaw ni Cynthia. Tumakas. Ipinayo mo rin sa akin na tumakas noong inatake kayo noon, at ngayon ay iyon na naman ang iyong sinasabi. Wala ka na bang ibang maisip, sabi na pabirong wika ni Leon. Sa nakaraang pagkakataon ay hindi naman siya mahina, ngunit kinailangan lamang niyang magpanggap na actress upang makadiskarte at matalo ang kalaban. Habang lumipas ang panahon ay lalo pang lumakas ang kanyang kakayahan at kayang-kaya niyang talunin si Leonard na nasa gitnang antas ng likas na lakas. Paano ka pa nakakapagbiro sa ganitong sitwasyon? Lumabas ka na at tumawag ng tulong sa mga awtoridad. Kapag nakatakas ka na ay hindi na magtatangkang gumawa ng masama si Leonard sa akin, sunod na pakiusap ni Cynthia. Parehong nasa ilalim ng epekto ng gamot sina Cynthia at Sandra, kaya si Leon na lamang ang kanilang tanging pag-asa. Mayroon pa silang pagkakataon kung makakatakas ito, ngunit kung mahuhuli rin siya ni Leonard ay wala na silang magiging daan upang makaligtas. Hindi na kailangang gawin iyon. Sinabi ko na habang narito ako ay walang sinumang makahawak sa inyo, mariing paninindigan ni Leon. Bakit kailangan mo pang magmatigas? Kung tumanggi kang tumakas at mahuli ka rin niya ay tuluyan na kaming mapapahamak. Magsalita pa sana si Cynthia ngunit pinutol siya ni Leon bago pa man matapos ang kanyang sasabihin. Cynthia, huwag kang mag-alala, nasa gitnang antas lamang ng likas na lakas siya, kaya wala akong dapat ikatakot, wika ni Leon. Kaya abangan mo talaga, kung nais mong mamatay ay bibigyan kita ng iyong nais. Tanggapin mo ito. Galit na hinarap ni Leonard si Leon at ibinato ang isang malakas na suntok patungo sa mukha nito. Ikaw ang tunay na nagnanais ng kamatayan, mapanghamong sagot ni Leon. Sa halip na umiwas ay hindi niya pinansin ang dumarating na suntok at ibinato ang kanyang kamao patungo sa dibdib ni Leonard. Leon, tanga ka ba? Umiwas ka, sigaw ni Cynthia habang nanlilisik ang kanyang mga mata at bumigat ang kanyang dibdib. Alam niyang hindi kasing lakas ni Leon si Leonard at ang hindi pag-iwas nito ay tila pag-aalay ng sariling buhay upang matalo ang kalaban. Sa sandaling iyon ay naisip niya na baka alam ni Leon na hindi niya kayang makipagsabayan, kaya isinasapanganib na lamang nito ang kanyang buhay upang maprotektahan siya. Nais sana niyang tumakbo at siya na lamang ang tumanggap ng suntok sa halip na si Leon,
ngunit dahil sa epekto ng gamot ay hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, at napilitan lamang na manood habang papalapit ang kamao ni Leonard sa mukha ni Leon. Bam! Isang malakas na ugong ang narinig. Hindi tumama ang kamao ni Leonard sa kanyang inaasahang puntahan dahil naunahan ito ng suntok ni Leon na tumama mismo sa dibdib ng lalaki. Napabuga ng dugo si Leonard at inihagis palayo sa lakas ng tama, bago bumagsak ng malakas sa sahig. Ang matinding hapdi sa kanyang dibdib ay nagpapalam sa kanya na may hindi bababa sa 4 na tadyang ang nabali. Ano ang nangyari? Nanlaki ang mga mata ni Cynthia sa kanyang nakita. Hindi niya inakalang madaling mapinsala ni Leon si Leonard. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata ay hinding-hindi niya ito paniniwalaan. Sa tabi niya ay gulat na gulat din si Sandra. Bilang kasintahan ni Leonard ay alam niya ng lubos ang kakayahan nito, kaya hindi niya inakala na matatalo ito ng isang tila karaniwang tao lamang. Paano ito naging posible? Hawak ng kamay ang kanyang dibdib na tanong ni Leonard sa di paniniwala. Kung nagawa siyang talunin ni Leon na nasa gitnang antas ng likas na lakas ay nangangahulugang nasa mas mataas o pinakamataas na antas ng likas na lakas ang kakayahan ng binata. Tanging ang mga pinakamahuhusay sa mga kabataan sa lungsod ng Sikov lamang ang nakararating sa ganitong antas, kaya labis na nagulat si Leonard na makita ang ganitong kalakas na kakayahan kay Leon. Sino ka ba talaga? Nakabawi sa gulat ngunit matalim pa ring tumitig kay Leon. Wala akong espesyal na katayuan. Isa lamang akong secretary ni Binibining Shear, sagot ni Leon. Hindi yun maaaring mangyari. Ang taong may antas na tulad mo ay hindi maaaring maging secretary lamang ng isang pangulo ng kumpanya, sigaw ni Leonard. Totoo ang sinasabi mo. Hindi siya aking secretary. Sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan. Siya ang pangulo ng Synth-Ion Group. Dahil sa ilang mahahalagang dahilan ay hindi niya muna inihayag sa iba ang tunay na pagkakakilanlan ni Leon. Dahil wala naman sila sa lungsod ng Springfield ay napagpasyahan niyang wala ng masama kung sasabihin na niya ang katotohanan kay Leonard. Ano ang iyong sinabi? Nanlaki ang mga mata ni Leonard sa hindi paniniwala. Bagaman mahirap paniwalaan ay walang dahilan si Cynthia upang magsinungaling. Kaya pala ay hindi mo maibigay ang tiyak na kasagutan tungkol sa ating pakikipagtulungan. Kaya pala ang lalaking ito ang may hawak ng huling pasya sa lahat ng panahon. Sa wakas ay naunawaan na ni Leonard kung gaano siya katanga. Nagpakita siya ng labis na kabutihan kay Cynthia, ngunit sa kabilang banda ay hayagan niyang ipinakita ang kanyang paghamak kay Leon. Tama ka. Dahil sa paggalang ko kay Sandra ay napagkasunduan na namin ni Leon na makipagtulungan sa iyo. Nangako siyang tutuparin ang kasunduan basta't gagawin mo ang iyong makakaya upang matulungan kaming makuha ang halamang Panex. Sa halip na magpasalamat ay gumawa ka pa ng masama at gumamit ng mapanlinlang na paraan upang makuha ang iyong nais, matalim na paninita ni Cynthia. Kasabay nito ay nakaramdam din siya ng ginhawa na sa wakas ay nakita na nila ang tunay na pagkatao ni Leonard, upang hindi na malagay sa panganib ang Synth-Ion Group kung sakaling makipagtulungan pa sila sa isang taong ganyan ang ugali. Ako, nawalan ng lakas si Leonard at napuno ng matinding pagsisisi. Kung alam lamang niya na si Leon ang tunay na namumuno sa Synth-Ion Group, at totoo ang bawat salitang banibitawan nito ay hindi na sana niya ginamit ang ganitong marahas na paraan. Sa wakas ay naunawaan niyang siya mismo ang gumawa ng kanyang kapahamakan, ngunit huli na ang lahat. Leonard, ikaw ay isang masamang tao na gumamit ng gamot kay Cynthia upang makamit ang iyong layunin. Panahon na upang pagbayaran mo ang iyong ginawa, malamig na wika ni Leon. Nang maramdaman ang mabigat at mapanganib na pakiramdam na nagmumula kay Leon ay nanlamig ang buong katawan ni Leonard at napaluhod sa sahig. Ginoong Wolf, pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, pagmamakaawa nito. Isa pang pagkakataon, nangangarap ka lamang. Leon, turuan mo ng leksyon ang hamak na ito. Huwag mo siyang palayain ng madali mapanghamong wika ni Cynthia. Huwag kang mag-alala, pagbabayarin ko siya sa lahat ng kanyang ginawa. Tumanggaw si Leon bago lumapit kay Leonard. Ang pagpapakita ng awa sa kalaban ay kadalasang nagiging sanhi ng sariling kapahamakan. Bagaman likas na mapagpatawad si Leon ay wala siyang balak magpakita ng kahabagan sa isang taong tulad ni Leonard. Huwag mong gawin ito, Ginoong Wolf, nagkamali ako. Pakiusap, mahabag ka sa akin at palayain ako. Nangangako akong magbabago na,
Pagmamakaawa ni Leonard sa matinding takot. Iligtas mo na lamang ang mga salitang iyan sa Diyos, mapanghamong sagot ni Leon bago ay patong ang kanyang paa sa tuhod ni Leonard. Isang malakas na daing ang narinig kasabay ng malinaw na tunog ng pagkabali ng buto. Namutla si Leonard sa tindi ng sakit. Sa maikling sandali ay naisip niyang patayin si Leon, ngunit dahil ang kanyang puso ay nakatuon lamang sa kayamanan at kapangyarihan ay labis siyang natakot mamatay, kaya wala siyang lakas na makipaglaban. Sandra, ako pa rin ang iyong kasintahan. Pakiusap, utusan mo siyang itigil na ito. Alam ni Leonard na hindi siya palalayain ni Leon at Cynthia, kaya sa kabila ng matinding sakit sa kanyang binti ay lumingon pa rin siya kay Sandra upang humingi ng tulong. Ikaw, tumalim ang mukha ni Sandra. Ang kanilang pagsasama ay binuo lamang bilang kasunduan ng dalawang panig at wala talagang tunay na pagmamahalan sa pagitan nila. Ang ginawa ni Leonard ay tuluyang nagbura ng anumang natitirang mabuting damdamin na mayroon pa siya para rito. Ngunit totoo pa rin na ito ang kanyang kasintahan, kaya hindi niya ito kayang panuulin ng walang ginagawa habang pinarurusahan. Ang kanyang pamilya ay lubos na umaasa sa pamilyang Hines, at kung mapatay o mapinsala ng husto si Leonard ay walang may dudulot na kabutihan ito sa kanya o sa kanyang mga kamag-anak. Leonard, wala kang kahihiyan. Matapos ang lahat ng iyong ginawa ay nanghihingi ka pa ng tulong kay Binibining Doyle. Marami na akong nakitang mga taong walang hiya, ngunit wala pang kasing sama ng ugali mo. Malamig at mapanghamong wika ni Leon, bago muli itinaas ang kanyang paa at ipinatong sa kabilang tuhod ni Leonard. Sandali lamang, Ginoong Wolf, pakiusap, palayain mo na siya. Sa huli ay napilitan ding magmakaawa si Sandra para kay Leonard. Sandra, nababaliw ka na ba? Ang taong ito ay isang halimaw at siya pa ang iyong ipinagtatanggol. Mariing tanong ni Cynthia na hindi makapaniwala sa naging desisyon ng kaibigan. Cynthia, hindi mo naiintindihan ang aking kalagayan. Mahirap ang aking sitwasyon. Sa anumang paraan bilang iyong kaibigan ay nakikiusap ako sa iyo. Utusan mo si Ginoong Wolf na palayain na si Leonard, paliwanag ni Sandra. Ikaw, sa kabila ng matinding galit ay napilitan ding sumuko si Cynthia sa huli. Bumantong siya ng hininga at may pag-aalinlangang wika, Leon, hayaan mo na. Palayain mo na siya sa pagkakataong ito. Nag-alangan si Leon. Naiintindihan niyang walang sapat na karanasan si Cynthia upang malaman ang dahilan ng pag-aalinlangan ni Sandra, ngunit alam ni Leon ang bigat ng sitwasyong kinakaharap nito. Leonard, maswerte ka sa pagkakataong ito. Umalis ka na at huwag nang magpakita muli. Kung sakaling makita pa kita ay hindi ka na muling magkakaroon ng pagkakataong makaligtas, malamig na wika ni Leon bago inalis ang kanyang paa. Maraming salamat. Salamat. Nakahinga ng maluwag si Leonard at sa tulong ng kanyang mga tauhan ay dahan-daang tumayo at lumabas ng silid. Nang makaalis na ang lahat ay kapwa nakahinga ng maluwag sina Cynthia at Sandra. Leon, kahanga-hanga ang iyong ipinakita. Naaalala ko na noong una ay nasa unang antas ka pa lamang ng likas na lakas. Paano ka lumakas ng ganito? Ang bawat tao ay nagbabago at umuunlad. Lumakas lamang din ako sa paglipas ng panahon, walang halong pagmamalaking sagot ni Leon. Masyado namang mabilis ang iyong pag-unlad, inirapan siya ni Cynthia na alam naman sa kanyang puso na nasa mas mataas o pinakamataas na antas na ng likas na lakas ang kakayahan ni Leon. Tunay na mahirap paniwalaan ang kanyang mabilis na paglakas. Hindi alam ni Leon kung paano ipapaliwanag ang kanyang pag-unlad, kaya binago na lamang niya ang usapan. Cynthia, tutulungan kitang maibsan ang epekto ng gamot sa iyong katawan. Kabanata 515. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa mga tamang bahagi ng kanilang katawan upang simulan ang pag-alis ng epekto ng halamang Jimsonweed. Ang halamang Jimsonweed ay hindi nakamamatay, at dahil agad itong napansin ni Leon ay kaunti lamang ang nainom nila. Sa tulong ng kasanayan ni Leon ay mabilis ding gumaling ang pakiramdam ni Cynthia at Sandra. Sandra, ano na ang iyong gagawin ngayon? Tanong ni Cynthia. Hindi ko alam, umiling si Sandra na tila nalilito pa rin. Si Leonard ay isang hamak na tao, kaya sa palagay ko ay kailangan mo nang wakasan ang inyong pagsasama, mungkahi ni Cynthia. Nais ko sanang gawin iyon ngunit tumulim ang mukha ni Sandra. Ngunit ano, hindi mo naman balak na manatili pa sa kanya matapos ang kanyang ginawa, gulat na pagtutol ni Cynthia. Hindi yun maaari, hindi mo yun dapat gawin.
Hinding-hindi ka magiging masaya kung mananatili ka sa piling ng isang taong tulad niya. Ayaw kong makita kang magdusa sa buong buhay mo. Cynthia, hindi ito kasing dali ng iyong inaakala. Ang aming pagsasama ay parang kasunduan lamang ng aming mga pamilya. Lubos na umaasa ang aking pamilya sa kanila sa usaping pangkalakalan, at kung tatangkain kong humiwalay ay tiyak na pipigilan ako ng aking ama at ng buong pamilya, mapait na paliwanag ni Sandra. Naintindihan ko na tahimik na lamang si Cynthia. Bilang kabilang sa makapangyarihang angkan ay narinig na niya ang ganitong uri ng kasunduan, at naiintindihan ang pinagdaraanan ng kaibigan. Huwag kang mag-alala Sandra, ganito na lamang. Kapag nakagawa na kami ng pangalawang pangkat ng gamot na energy nurturing pills ay maaari tayong makipagtulungan sa inyong pamilya. Malaki ang pakinabang na makukuha ninyo dito. Sa ganitong paraan ay hindi ka napipigilan ng iyong pamilya kung magpapasya kang humiwalay kay Leonard, mungkahi ni Cynthia. Ilang taon na silang magkaibigan kaya ayaw niyang panuulin na lamang habang sinisira ni Sandra ang kanyang kinabukasan. Ang pagtulong sa pamilya nito sa pamamagitan ng Synth Ion Group ang pinakamagandang magagawa niya sa kasalukuyan. Totoo ba iyon? Napakaganda naman yan, tuwang-tuwa nang umiti si Sandra. Ang kanyang pangunahing kinatatakutan ay ang malaking pagkalugi na maaaring idulot ng paghihiwalay kay Leonard. Ngunit kung makikipagtulungan sila sa Synth Ion Group ay mababawi nila ang anumang mawawala at malulutas ang lahat ng suliranin. Leon, sa lalong madaling panahon ay palalawak hindi ng Synth Ion Group ang operasyon nito. Nais kong ibigay kay Sandra ang karapatang magbenta ng ating mga paninda. Sumasang-ayon ka ba dito? Mahigpit na hinawakan ni Cynthia ang braso ni Leon, habang nakatingin ng may pag-asang pahintulutan siya. Dahil si Leon ang tunay na namumuno sa kumpanya ay kailangan pa rin niyang humingi ng pagsang-ayon dito. Cynthia, hindi naman sa ayaw kung pumayag ngunit may pag-aalinlangang sagot ni Leon. Ano ang ibig mong sabihin? Mayroon bang problema? Tanong ni Cynthia. Alam mo naman kung gaano kahalaga ang gamot na energy nurturing pills para sa mga dalubhasa sa pakikipaglaban. Ang pamilya Doyle ay hindi kabilang sa mga makapangyarihang angkan. Dahil sa halaga at kapakinabangang dulot ng gamot na ito, ang sinumang may hawak nito ay magkakaroon ng malaking kapangyarihan. Ang pamilya Doyle ay walang sapat na lakas at walang mga dalubhasa sa pakikipaglaban na maaaring magbantay sa kanila. Kung sakaling may magtangka na agawin ang gamot mula sa kanila, ay wala silang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa halip na makatulong sa pamilya Doyle ay maaari pa itong magdulot ng kapahamakan sa huli. Natahimik na lamang si Cynthia sa sinabi ni Leon dahil alam niyang may katwiran ito. Ang gamot na energy nurturing pills ay may natatanging katangian, at para sa isang pamilyang walang sapat na lakas upang ipagtanggol ang sarili, ay ang pagbibigay nito ay magiging sanhi lamang ng gulo. Marahil ay hindi ito nakalaan para sa amin, nalungkot si Sandra dahil tila nawala na ang tanging pag-asang mayroon siya. Huwag kang mawala ng pag-asa Sandra. Maghahanap tayo ng ibang paraan upang malutas ang iyong suliranin, pagpapakalma ni Cynthia. Habang hawak ang braso ni Leon ay muling nagsalita. Leon, matagal na kaming magkaibigan ni Sandra at hindi ko maaaring hayaan na masira niya ang kanyang kinabukasan. Mag-isip ka naman ng ibang solusyon. Mayroon akong mungkahing paraan, wika ni Leon. Ano yun? Sabik na tanong ni Cynthia. Tumingin din si Sandra kay Leon na may matinding pag-asa. Bukod sa gamot na energy nurturing pills ay mayroon pa tayong ibang mga paninda tulad ng gamot na nagpapahaba ng buhay at pampaganda. Maaari nating ibigay ang mga ito kay Binibining Doyle at tiyak na magdudulot din ito ng malaking kita para sa kanilang pamilya, nakangiting mungkahi ni Leon. Tama iyon. Paano ko nakalimutan ang mga iyon? Hindi lamang energy nurturing pills ang ating ibinebenta, kundi mayroon ding mga karaniwang gamot tulad ng pampaganda. Maaaring hindi kasing taas ang pangangailangan sa mga ito kumpara sa energy nurturing pills, ngunit tanyag pa rin ang mga ito sa mga mangangalakal at mga nasa gitnang antas ng pamumuhay, kaya masasabing mayroon din itong malaking pagkakataong umunlad. Kung maibibigay natin ang mga ito kay Sandra ay tiyak na mapapalitan nito ang anumang pagkalugi na maaaring idulot ng kanyang paghihiwalay kay Leonard, tuwang-tuwa na wika ni Cynthia. Ang ibang mga gamot ay walang pakinabang para sa mga dalubhasa sa pakikipaglaban, kaya hindi nito maakit ang atensyon ng mga makapangyarihang tao.
Sa ganitong paraan ay makikipagtulungan ang pamilya Doyle nang walang kinatatakutang panganib. Bukod dito ay mas mababa ang gastos sa paggawa ng mga ito at maaaring gawin ng maramihan, kaya hindi ito kasing limitado ng energy nurturing pills. Kapag naitatag na ang kasunduan ay maaari nang simulan ng Synth Ion Group ang paghahatid ng mga gamot upang masiguro ang maayos na kalakalan at patuloy na kita. Cynthia, Ginoong Wolf, maraming salamat, sabik na wika ni Sandra. Nabalitaan na rin niya ang tungkol sa ibang mga gamot at bagaman hindi kasing tanyag ng energy nurturing pills ay mayroon din itong sariling halaga dahil ibang uri ng mamimili ang kanilang tinutugunan. Kung ang pamilya Doyle ang magiging tagapamahagi ng mga ito ay malaya na siyang makakapagdesisyon na wakasan ang kanyang relasyon kay Leonard. Sandra, magkaibigan tayo, kaya hindi mo na kailangang magpasalamat. Bukod dito ay hindi lamang ang iyong pamilya ang makikinabang sa kasunduang ito. Sige, uuwi muna ako upang makausap ang aking ama. Pag-uusapan pa natin ng mas malalim ang lahat bukas bago tayo umalis, wika ni Sandra. Cynthia, gabi na at kailangan pa nating dumalo sa pampublikong auction bukas. Magpahinga na tayo, wika ni Leon. Sige, mukhang kaming dalawa na lamang ang magkakasama bukas. Tumanggo si Cynthia na bahagyang nabawasan ang kanyang tuwa nang maisip ang mga susunod na mangyayari. Inaasahan sana niyang matutulungan sila ni Leonard na makuha ng maaga ang halamang Panex, ngunit matapos ang mga pangyayari ay alam na ni Cynthia na hindi na sila maaaring umasa sa tulong ng pamilya Hines, kaya kailangan na lamang nilang makipagpaligsahan ni Leon upang makuha ito. Sa kabilang dako sa silid ni Cynthia, Cynthia, babalik na ako sa aking silid. Magpahinga ka ng maayos, wika ni Leon bago tumalikod upang umalis. Sandali, Leon, nararamdaman ko pa rin ang panghihina dulot ng gamot na ininom ko kanina. Manatili ka muna dito at makipagkwentuhan sa akin, mabilis na hinawakan ni Cynthia ang braso ni Leon. Ano, may epekto pa ba ito sa iyo? Nagulat na tanong ni Leon. Tiyak niyang naalis na niya ng lubusan ang epekto ng gamot, ngunit naisip niyang baka mayroon pa siyang hindi napansin. Maaari nga naman umiwas ng tingin si Cynthia at ayaw tumingin ng diretsyo sa kanya. Sa katotohanan ay wala na siyang nararamdamang anumang epekto ng gamot at nais lamang niyang makasama ng mas matagal si Leon. Marahil ay dapat kong suriin muli ang iyong kalagayan, tanong ni Leon na hindi pa rin nahuhulaan ang tunay na dahilan. Ayos lang ako at sigurado akong gagaling din. Nais ko lamang na manatili ka rito at makipagkwentuhan sa akin, kagat ang ibabang labi at namumula ang pisngi na sagot ni Cynthia. Sa palagay ko ay hindi angkop na ang lalaki at babae ay magkasama lamang sa loob ng silid. Mahinang ngiti ni Leon na sa wakas ay naintindihan na ang ibig sabihin ng babae. Bakit naman? Noong nalasing ka ay inalagaan kita at ngayong masama ang aking pakiramdam ay hindi pa rin ako maaaring umiling na manatili ka rito upang alagaan ako, pagtatampo ni Cynthia. Sige, kung ganoon, napilitang pumayag si Leon. Humiga si Cynthia sa kanyang higaan at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Leon na tila natatakot na makawala ito sa sandaling kumawala ang kanyang hawak. Wala nang nagawa pa si Leon kaya naglagay ng upuan sa tabi ng higaan at doon na naupo, habang nakikipagkwentuhan kay Cynthia. Mabilis na lumipas ang oras at hindi nagtagal ay pareho na silang nakaramdam ng antok. Unti-unting dinalaw ng mahimbing na pagtulog si Cynthia na may nakangiting labi, habang si Leon naman ay humihikab at sinubukang bawiin ang kanyang kamay. Maghihintay pa ako ng kaunti hanggang sa makatulog na siya ng tuluyan, bago ako umalis, ang sabi sa kanyang isipan. Ang pagod na naramdaman niya sa buong maghapon kasabay ng epekto ng inuming na inom kanina ay unti-unting bumalat sa kanya, kaya hindi na malaya na siya ay nakatulog na rin habang ang kanyang ulo ay nakapatong sa gilid ng higaan. Kinabukasan pumasok ang liwanag ng araw sa loob ng silid sa pamamagitan ng bintana, at doon na natagpuan ni Leon ang kanyang sarili. Si Cynthia ang unang gumising at nang idilat niya ang kanyang mga mata ay nakita niya ang mukha ni Leon na nasa harap niya, kaya mabilis siyang napabangon. Napasigaw siya at muntik nang masipa si Leon palabas ng higaan. Cynthia, ano ang nangyari? Biglang nagising at umupo si Leon. Leon, bakit ka nakahiga sa aking higaan? Namumula ang pisngi ni Cynthia habang tila tatakas ang kanyang puso sa tindi ng tibok. Ano? Natigilan si Leon at tumingin kay Cynthia bago tumingin sa kanyang sarili.
Naku, may nangyari kaya sa pagitan namin ni Cynthia kagabi, ang tanong sa kanyang isipan. Bigla siyang humawak sa kumot at nakahinga ng maluwag nang makitang suot pa rin niya ang kanyang buong kasuotan. Napansin din ni Cynthia na maayos ang kanyang pananamit, kaya napagtanto niyang nakatulog lamang siya sa tabi ni Leon. Bagaman nakahinga ng maluwag si Leon ay magkahalong damdamin naman ang naramdaman ng babae. Mahal niya si Leon at may bahagi ng kanyang puso na umaasang may nangyari sa kanila upang mapilitan itong aminin ang kanyang nararamdaman. Ngunit sa kabilang dako ay marangal ang kanyang pag-uugali at hindi pa handang ibigay ang kanyang sarili, kaya labis din siyang natuwa na walang nangyaring hindi tama. Patawad Cynthia, nakatulog na kasi ako ng mahimbing at marahil ay hindi ko na malayang napunta rito sa panaginip. Wala akong masamang balak, tapat na paghingi ng paumanhin ni Leon. Huwag ka nang humingi ng tawad. Hindi naman ako galit sa iyo, nahihiyang sagot ni Cynthia habang namumula ang kanyang mga pisngi. Mabuti naman, ngiti ni Leon, ngunit bigla siyang natigilan sa susunod na sinabi ng babae. Leon, ako ay isang babae at dahil nangyari na ito ay kailangan mong panagutan ang pangyayaring ito, mariing wika ni Cynthia. Panagutan, ngunit nanlaki ang mga mata ni Leon at hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Nang makita ang kanyang pagkalito ay napangiti ng bahagya si Cynthia. Sige, nagbibiro lang naman ako. Nais ko lang subukan ang iyong reaksyon. Inirapan niya ito ngunit may bahid ng pagkadismaya sa kanyang damdamin. Patawad Cynthia, ngunit alam mo, kakatapos ko lamang makipaghiwalay kay Iris at nasa puso ko pa rin siya, bamantong hininga si Leon. Alam niyang hindi niya may kakailan na naantig din ang kanyang damdamin. Ilang beses na niyang naisip na baka maaari niyang subukang makipagrelasyon kay Cynthia, ngunit hindi pa niya maibigay ang buo na kanyang sarili. Ayos lang iyon. Hihintayin ko hanggang sa makalimutan mo na siya, matatag na wika ni Cynthia. Bakit mo gagawin iyon? Ako ay ulila na at may asawa na noon pa man. Ikaw ay nasa mas mataas na antas kaysa sa akin. Dahil yan ang nais ko, mariing sagot ni Cynthia bago mabilis na lumapit at humulik sa pisngi ni Leon. Para bang tinamaan ng kidlat ang pakiramdam ni Leon, kaya bigla siyang tumalon palayo sa higaan. Cynthia, umaga na at kailangan na nating maghanda. Umalis ang dalawa sa hotel at nagmaneho patungo sa lugar ng pampublikong auction na gaganapin sa sentro ng lungsod. Ito ang pinakamalaking auction sa lungsod ng Sikov at sa mga kalapit na lugar, kaya dumarami ang mga mayayamang pamilya at mga nangangalap ng mahahalagang bagay upang dumalo. Nang makarating na sina Leon at Cynthia ay puno na ang malawakang pwesto ng mga sasakyan ng iba't ibang mamahaling tatak. Ayon sa mga patakaran ay kinailangang magbayad muna sila ng 300,000 bilang paunang bayad, kapalit ng isang numero at listahan ng mga paninda. Ang numerong ibinigay sa kanila ay 1,603, at ito ang gagamitin nila sa tuwing mag-aalok ng halaga. Mayroon ding nakalagay sa listahan ang lahat ng detalye ng mga paninda kasama ang tinatayang halaga nito, upang maging gabay sa mga bisita. Sa unang palapag ng gusali ay mahigit 1,000 tao na ang nakaupo. Bukod sa mga mangangalakal at mangangalap ay marami ring kinikilalang miyembro ng makapangyarihang pamilya ang naruroon. Pumasok sina Leon at Cynthia sa loob ng bulwagan at humanap ng kanilang mauupuan. Sa harap nila ay may malaking entablado at maraming mga tagapagbantay na nakasuot ng itim upang mapanatili ang kaayusan. Mayroon ding ilang mga tagapaglingkod na naglilibot upang maghatid ng mga inumin at merienda. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang auction, at isang lalaking nasa edad 40 ang humakbang ng may kumpiyansa patungo sa entablado. Magandang araw sa inyong lahat. Pahintulutan ninyong ipakilala ang aking sarili. Ako si Jared Powell at ako ang namamahala sa kaganapang ito. Malugod kong tinatanggap kayong lahat sa auction na ito, wika ng lalaki. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang pagbati at sinenyasan ang mga tagapaglingkod na dalhin ang mga paninda sa entablado upang simulan ang pag-aalok. Mayroong iba't ibang uri ng paninda mula sa mga lumang larawan, hanggang sa mga sinaunang kagamitan sa iba't ibang halaga, ngunit sa huli ay nabebenta ang mga ito sa halagang 3 hanggang 4 na beses na mas mataas kaysa sa orihinal na pasimula. Mayroon ding mga bihirang paninda na hindi gaanong nakakuha ng atensyon ng mga naruroon. Dumating si Leon upang makuha ang 500 taong gulang na halamang Panax, kaya wala siyang ibang kinaiinteresan,
Ngunit si Cynthia naman ay nasa sabik at bumili ng 2 lumang florera bilang regalo para kay Benedict. Nang nasa kalagitnaan na ng auction ay lalong tumaas ang kasiyahan ng mga bisita, at sa wakas ay sinenyasan na ni Jared ang mga tagapaglingkod na dalhin ang halamang panex sa entablado. Ang susunod na iaalok ay isang ligaw na halamang panex na lumago sa loob ng 530 taon. Ito ay isa sa mga pinakabihirang matatagpuan, at ang panimulang halaga nito ay 4 na milyong at maaaring tumaas pa sa halagang 100,000 o higit pa, wika ni Jared. Nagbulungan ang mga naruroon. 4 na milyon. Napakamahal naman yan. Tama ang iyong sinabi. Inaakala ba niyang tayo ay mga walang alam? Sa kabila ng mga usapan ay alam ng lahat na ang halamang panex na lumago ng mahigit 500 taon ay tunay na mahalaga. Ngunit para sa karamihan ay magsisilbi lamang itong palamuti o tanda ng yaman, dahil hindi nila alam kung paano ito gagamitin ng wasto. Kabanata 520. Kung ibabase sa takbo ng auction ng ibang mga paninda, ang panimulang halagang 4 na milyon ay maaaring umabot pa hanggang 15 milyon. Bagaman ang karamihan sa mga dumalo ay nagmula sa mayayamang pamilya, ang 4 na milyon ay malaking halaga pa rin at sa pananaw ng marami ay hindi ito sapat na katumbas ng halaga ng halamang panex. Natuwa at umayos ng upo si Leon nang makita ang kawalan ng interes ng mga naruroon, dahil ibig sabihin nito ay mas malaki ang kanyang pagkakataong makuha ang nais, kapag kaunti lamang ang makikipagpaligsahan. 4 na milyon at 700,000, 6 na milyon. 9 na milyon. May ilang miyembro ng ilang pamilya na naghangad din sa halamang panex, kaya hindi nagtagal ay umakyat ang halaga hanggang 12 milyon. 15 milyon, wika ni Leon habang itinaas ang kanyang numero na plaka. Alam ng karamihan sa mga nakikipagpaligsahan na ang 15 milyon ay itinuturing na mataas na halaga para sa panex, kaya napag-isipan ng marami kung dapat pa ba silang magpatuloy. 15 milyon sa unang tawag, sa pangalawang tawag, mahinahong anunsyo ni Jared. Nakalagay sa listahan na ang inaasahang halaga ng halamang panex ay 15 milyon, kaya nasiyahan na si Jared sa inalok ni Leon. Ngunit hindi niya nakikilala si Leon bilang kabilang sa mga kilalang pamilya sa lungsod ng Sikov, kaya nagulat siya na nakapag-alok ito ng ganoong kalaking halaga ng walang pag-aalinlangan. Malapit nang ibaba ni Jared ang kanyang maso habang mabilis ang tibok ng puso ni Leon na nagdarasal na maging maayos ang lahat. Sa sumunod na sandali ay isang tinig ang umalangaw sa buong bulwagan. 22 milyon, wika ng isang binata habang itinaas ang hawak niyang numerong plate. Natigilan si Leon at mabilis na lumingon sa gulat. Ang lalaki ay nasa edad 30. Bagaman may magandang anyo ay napakaputla naman ng kanyang balat. Tulad ng atensyon ni Leon, ang 2 tagapagbantay na nakatayo sa likuran nito ay nagpapakita ng matinding lakas at madaling mahinuha na sila ay mga dalubhasa sa pakikipaglaban. Siya iyan. Si Quinton Hunt ang panganay na anak ng pamilyang Hunt. Isa ito sa 3 pinakamakapangyarihang pamilya dito sa lungsod ng Sikov. Nagkagulo ang mga naruroon dahil marami ang nakakakilala sa lalaki. May ilang nag-iisip pa kung mag-aalok pa, ngunit nang sumali na si Quinton ay tumigil na ang lahat dahil ayaw nilang makipag-away sa pamilyang Hunt. 30 milyon tumulim ang mukha ni Cynthia habang itinaas din ang kanyang plate. Nakakatuwa naman, wika ni Quinton habang matalim na tumitingin kina Leon at Cynthia. Bilang anak ng makapangyarihang pamilyang Shear ay sanay si Cynthia na makuha ang kanyang nais at hindi nagpapatinag sa sinuman. Buong tapang siyang nakipagpaligsahan. Marahil ay labis lamang ang ganda ni Cynthia kaya hindi gaanong nagalit si Quinton. Sa halip ay napangiti lamang ito at muling mahinahong itinaas ang kanyang alok. 45 milyon. 45 milyon. Tunay na karapat-dapat sa pangalan bilang panganay ng pamilyang Hunt. Tama ang sinabi niya, nakakagulat isipin na ang halamang panex na tila walang gamit sa iba ay umabot na sa halagang 45 milyon. Tunay na ibang klase ang buhay ng mga mayayaman. Nagbulungan ang mga nasa paligid ng marinig ang halagang inihain ni Quinton na puno ng pagkagulat.